Walang nagbibiruan, walang naghaharutan. Oras ng trabaho, hindi sila bata ngayon. Nagbabaga pa ang ibang uling pero kailangan na itong hakutin. Sa init, para ka na ring iniihaw sa ulingan. So, kailangan pipiliin din ng mga bata yung mga uling na ilalagay nila. Kasi yung mga katulad ng ganito, na masyado ng maliliit, yung mga ganito, i-reject ito at baka hindi mabenta yung buong sako. So, kailangan yung mga ganito kalalaki lang yung ilalagay. Hindi na masarap. Pwede pa. Pwede pa? Kailangan punong-puno. Tatalian na lang daw. Matapos ang isang oras, napuno na rin namin ang mga sako. Maitim na ang aming mga kamay. Umabot sa 13 sako ng uling ang aming nagawa. Ang tanong, sino ang magkakarga ng mga ito pababa ng bundok? Sabi ni Benji, kaya raw niyang magbuhat ng 2 sako. Merong 3 malalaking bata, tsaka may 3 maliliit. Yung 3 malalaking bata, tigda-2 silang sako. Ito, ginawa na nila. Tapos may 3 maliliit na bata, tigisa silang sako. May isa pang naiwan, ako na lang ang bubuhat nun. Subukan natin. Tapos, ibababa lang namin sa paanan ng bundok yung mga sako kasi meron pang naiwan dito. Kailangan pa namin bumalik para isako ulit. Kargahin. Let's go! Tara na! Paano ba? Paganyan. Okay. Tara. Huwag ka na. Kikoy, halika na. Hinay. Ay, pataas. Masakit sa leeg, mahapdi sa braso, mahirap pang magbalanse. Ganito ba yung trabaho ng pagmumodel? Ang bigat. Ay. Paano ba ito bababa? Isang maling tapak, pwede kang malaglag. Hindi ko nakikita eh. Mahirap kasi. Kailangan naka-straight yung tingin mo. Pero pag pababa, kailangan tingnan mo kung saan ka lumalakad. Problema, kailangan nakatingin ka ng diretso para hindi masakit sa leeg. Makalipas ang 1 oras, gusto ko nang sumuko. Pero sina Benji at Kikoy, diretso sa paglalakad.
walang imik, walang reklamo, tahimik na nagtitiis. Ilang minuto pa, saka lang sila nakapagpahinga. Nandiyan na! Thank you. Oh my God. Bababa na naman. May kalabaw! Thank you! Oh my gosh! Thank you. Thank you, Lord. May kalabaw po. Salamat sa kalabaw. 2 oras pa raw ang papasanin pababa ng bayan. Pero dahil may kalabaw, pwede na itong isakay dito. Magkano bayad? Ang isang sako, 10 piso. 100? Pagkatapos magpahinga, akyat ulit kami sa bundok para kunin ang mga naiwang uling. Dumidilim na nang marating namin ng tuktok. Ito na yung second batch ng uling natin. Kailangan namin magmadali kasi madilim na yung langit, mukhang uulan. Pag nabasa to, wala na. Wala na, Reject na. Pagtila ng ulan, balik kami sa ulingan. Pero nang bungkali ng mga bata ang lupa, bumagsak ang kanilang mga muka. Imbis na uling, ito ang kanilang nahukay. So makikita ninyo kumpara dun sa isang tumpok kanina, hindi masyadong maganda yung pagkakaluto dito sa tumpok na to. Maraming mga kahoy yung na-overcook kumbaga kasi abo na sila. Pero merong mga ibang kahoy katulad nito, nahilaw pa yung sa loob, tapos sa labas uling. So hindi ito magagamit, hindi ito mabibenta, reject ito. Ang inaasahang dagdag na 10 sako pa ng uling, 3 sako lang ang magagawa. Pera na, naging abo pa. tumigil kayo. Bagamat mahigit 100 piso ang bayad sa kalabaw, kinagat na rin namin ito. Pagod na kasi ang mga bata. Hindi na nila kakayaning pasanin ng 2 oras pa ang mabigat na uling.